Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or pioneering spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values, makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Ayan, muli po, good morning. Sorry po, may nagkaroon ng aberya sa ating studio. Kaya wala tayong sounds. No? Kaya inayos ko pa muna huli. So pasensya na po sa mga tawag dito, nagbukas ng kanilang cellphone na nawala, no? At sorry po, no? Pero ganun pa man, ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy whatever it takes. Yan, ika nga. Kaya po, muli po ako nag-aanya sa inyo na patuloy kayong makinig ng ating Devotion Pilipinas. Ayan. At dahil sa pakikinig ay matututo po tayo, no? Ayan, dahil sa mga pakikinig ng salita ng Diyos, matututunan natin kung paano tayo makapag tawag nito, paano tayo makapaglingkod sa Panginoon na ang bawat isa ay mahubog ng salita ng Diyos, no? Kaya ako ngayon ay nag-aanyaya sa inyo na patuloy niyo akong samahan, no? 2 araw tayo hindi nakapag-live. Sorry po sa mga nag-aabang, no? Sapagkat busy tayo sa mga araw na 'yon, no? Kaya ngayon ay may live po tayo, bukas wala po tayong live at sa Lunes it could be wala din, no? Hindi natin sure kung mayroon. Okay? So, yan po. Salamat sa inyong mga pagsusubaybay sa atin at kamusta kayo sa araw na ito. At pagpalain tayo nawa ng ating Panginoon. Ayan, makinig muna tayo ng magandang awit. Papuri sa ating Panginoon. Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan, may kapayapaan. Kaya't sa aking mga labi, nagmumula ang papuri. Oh Jesus, tanggapin mo ang ulit-awit para sa iyo.
pangalan mo, ay nadakilain ko. Papuring awitin, aking iligtahin, upang ang bawat tao ay pagpalain. Mga pusong bato, naway hikuin mo, ng simple kong papuri para sa'yo, dahil sa'yo. Oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, nais puso, handog sa'yo. Pangalan mo ay nadakilain ko. Oh Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, nais puso, handog sa'yo. Pangalan mo ay nadakilain ko. Pangalan mo ay nadakilain ko. Pangalan mo ay nadakilain ko. Ayan, good morning Pilipinas! Ikaw ang Ayan, maraming salamat po sa mensahe ng awit na ating napakinggan ngayong umaga. ikaw ang dahilan. Ayan, kamusta po kayo dyan, mga giliw naming tagapakinig at tagapanood ng ating programang May kapayapaan, Devotion Pilipinas. mga labi, Dito lang yan sa Spin Media News, wala ang papuri. Dasmariñas City, Cavite, of course. Oh Jesus, tanggapin mo Ayan, kamusta po kayo? awit. 2 araw tayo hindi nakapag live broadcast sapagkat tayo ay busy that time. No? Sorry po sa mga taga-subaybay natin sa ating programa.
Minsan po talaga nag-ano yan, nangyayari talaga yan na nawawala tayo sa iri. Ganun pa man, salamat sapagkat nakabalik tayo sa ating palatungtunan, Devotion Pilipinas. Kaya kung sino man diyan ngayon na nakabukas ang kanilang mga cellphone, ay huwag niyo nang laktawan itong programang ito. Naway ikuin mo ng simple kong Yan ang aking panalangin ngayon na anumang tigas ng puso niyo diyan, pusong bato man diyan, ay nawa hipuin kayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po tayo ngayon nag-aanyaya sa inyo na makinig tayo, manood tayo sa salita ng Diyos. Okay? At aking binabati ng magandang umaga dyan yung kaninang nagbukas. Ma'am Maria Cecilia, good morning sa iyo. Ma'am Cecilia Swalog, good morning. Sorry po, nagkaroon tayo ng aberya. Nagkaroon ng aberya ang ating studio. Wala tayong sound. Kaya hindi nyo naririnig ang aking mga sinasabi. Ayun, balik tayo. Good morning Pilipinas. At ito muli nagbabalik ang ating palatuntunan sa Himpapawid, ang Devotion Pilipinas. And good morning po sa ating CEO and President, Commander Red Delicia. Good morning sa inyo, sir. Kamusta po kayo? Long time no see. Sana magkita po tayo uli by the grace of God. And also, good morning sa ating Senior Vice President, Pastor Jihan. Pastor Jihan, sinina, good morning. Ayan, bati-bati na tayo ngayong umaga sa ating mga kako-minister o sa ating mga kapastoran dyan, na nangangaral ng salita ng Diyos. Ay nawa, nakabukas po kayo ngayon ng inyong mga cellphone. Kung ano man dyan ang ginagamit nyo sa inyong pag-internet. Ayan, narito ngayon ang ating programa na nagbabati sa inyo ng magandang umaga, Pilipinas. Thank you. Salamat. Dinalan ako ng kape ng misis ko. ikaw ang nagbigay. Ayan, good morning sa ating mga pastors. Ayan, magtawag tayo ng mga pangalan ng nakakaya lang sa ating oras, no? Sa aking Una po dyan aking may kapayapaan. pinabati ng magandang umaga, siyempre, ang aking senior pastor, si Pastor Ramel Juliano. Pastor, good morning po. Oh Jesus, tanggapin mo. Pagpalain naman kayo ng Panginoon. Lalo pang pagpalain ang ating gawain dito sa Dasma. Good morning, Pastor. Simple lang, ngunit totoo. And good morning sa ating pastor sa Silang. Pastor, sana nakikinig kayo sa ating programa. Pastor Rodel Antang. At ang kanyang may bahay, si Ma'am Marlene Antang.
at sa kanyang pamilya, kanyang mga anak. Good morning! Aking ibig upang ang bawat tao ay pagpalain. And also, good morning sa ating mission pastor sa Naway Tagaytay. ng simple kong Pastor Norman, para sa'yo, at sa inyong misis, sa inyong mga anak, sa pamilya nyo. Good morning, Pastor. Ay naman, nakikinig po kayo sa ating palatuntunan Devotion Pilipinas tuwing umaga. Ayan, good morning po sa ating kaibigang pastor diyan sa Naik. Ayan, batiin ko si Pastor Romel Burha. Pastor, good morning. Nandito ako, samahan mo ako. Ayan. Pakinggan mo ako, Pastor. Makinig ka sa akin, hindi pala pakinggan. Makinig ka sa ating programa, Pastor. Salamat sa iyo. At lalo pa po kayo magpapagamit sa Panginoon at pagpalain ng buong pamilya nyo at ang inyong gawain dyan sa Naik. Ako pala si Brother Roy Habagat. Nagpapakilala sa inyo ang inyong lingkod. At yung ginagamit ng Panginoon sa Devotion Pilipinas. Oh Jesus, tanggapin mo para sa'yo. Ayan, good morning, Pastor. Yan sa Quezon. Yan. Ang aking partner sa Ridgewood. Handog sa'yo, pangarap ko Si Pastor ay Lemuel. nagkakain ko. Pastor Lemuel Damon, good morning. Renawa, ikaw ay gumaling na, no? At wala akong balita kung ikaw ay nakatakas na dyan sa ospital. Nakatakas talaga, no? Ayan, so good morning, Pastor. Sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay gumaling na at lumakas at tayo muli ay magkadaong palad. Ay nasa ng buhay. Ayan, Pastor Dahilan Bishop Arturo Flora sa aking dyan sa Manila. may kapal. Pastor, good morning po. Kaya't sa aking And of course, sa aking kasama, Pastor Boyet Marinho, good morning. Pastor, good morning po. Good morning, good morning. Nawa pagpalain ng Panginoon ng inyong gawain diyan at ang inyong pamilya. At nawa ingatan po kayo ng Panginoon. And of course, binabati ko ang ating kaibigang pastor diyan sa Batangas, si Pastor Job Marino. Mariano. Pastor Job Mariano, good morning. Sorry, nagkamali tayo sa apelyido ko. Nawa pagpalain ng Panginoon ang inyong gawain diyan at ang inyong mga kasamahan. Upang ang bawat tao ay pagpalain, mga pusong bato. And of course, ang aking partner dito sa Spin Media, dito sa Dasmariñas. Ayun, si Pastor Jonathan Valles. Good morning, Pastor. Long time no see, Pastor, iba na talaga pag busy na tayo. Wala na tayong oras. Pero magkakaroon po yan by the grace of God. Muli tayo magkita-kita, Pastor. Dito lang naman tayo sa Dasmariñas.
At ang kanyang ang partner namin si Pastor Apostol Giselle. Pastor Giselle, good morning po. Si Pastor Tamon, si Pastor Maymon, good morning. At yung marami pang mga pastor na hindi ko nababanggit dito sa ating programa ay good morning at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Patuloy tayo magpagamit sa Panginoon sa larangan ng pag-aakay ng kaluluwa. Ayan, tulong-tulong tayo mga pastors, mga preachers, mga kapatiran na nangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang mundo ay nagumon na sa kasamaan at kailangan ng rescuer katulad mo at katulad ko. Ayan, bago ko makalimutan. Mayong agadra sa inyong tanan sa Negros Occidental at sa Negros Oriental. Mayong aga sa inyo dira ang tanan. Sus, nakalimutan ko gid. Ay yung mga friends natin diyan, mga pastor, no? At mga nakikinig sa ating mga pastor diyan sa Negros Occidental, mayong aga dira sa inyo gid tanan. Oo, pagpalain kayo tanan ng pagpalain kamo sang Dios, no? Ang inyong gawain naway lumago sa panampalataya at maggamit kayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Ayan, mga ilang kimbot na lang ako'y nandiyan na sa Negros Occidental by the grace of God. Ay yung mga naabot diyan ng salita ng Diyos at nakakilala sa Panginoon, naligtas sa Negros Occidental, ay nawa pagpalain kayo ng Panginoon. Magkita-kita na po tayo diyan sa sunod na buwan, maybe by the grace of God. Diba? Okay, so sa aking kapatid, mayong agada sa inyong tanan. Sa akong mga utod, si Lia, si Dabi, si Dante, si Lablab, si Akay. Parang may kulang. Okay? Si Tatay. At saka si Nanay. Mayong aga sa inyong katanan dira. Harinawa kayo ay nakikinig at nanonood sa ating programang Devotion Pilipinas. Sa aking mga tiya dira sa kaming awan, kay Chay Jotay, kay Chay Kiting. Sa akong mga pinsan, no, kay Nini, no, ni Pagang. Sa akong mga pamangkin dira, makinig kayo. Panoorin niyo tong ating programa dahil matutuwa kayo at pagpalain kayo ng Panginoon. Huwag kayo puro material. Huwag puro material. Kasi yung materials ay hindi yan madadala natin sa langit. Sabi nga sa Bible, tayo'y mag-ipon ng kayamanan sa langit. Huwag yung kayamanan sa lupa. Ay dadakilain ko. Okay, patuloy po tayo mag-follow and share sa ating programang Devotion Pilipinas para mapanood ng ating mga kaibigan, mga kababayan, mga friends, no? Ay pagpalain mga pusong like and share, come on. Ayun, kung ayaw mong makinig sa ating Devotion Pilipinas, kung ayaw mo manood, ay share mo po sa inyong kaibigan, baka gusto nila po. Makatulong po kayo sa ating programang Devotion Pilipinas. Pasasabugin natin to ang ating Devotion Pilipinas sa buong mundo.
para marami pong makakilala sa Panginoon, magsisi at maligtas. Ayan, kung hindi naman po dahil sa inyong tulong ay hindi po mapasain papawid ito ang ating programang Devotion Pilipinas. Ayan, maraming salamat po. Ano nawa, mayroon ako, wala akong na ano pala. Ano nawa, wala akong na ano ba yun? Ayan. Ay nawa, wala akong nakaligtaan. Dali lang, may dumaan. Lagi na lang may dumadaan. Ayan, maraming salamat po sa ating mga pagbati. Nawa po lahat ko kayo ay nabati po, no? At kung hindi man kayo nabati ay comment nyo lang po diyan sa ating comment pa yan. Huwag mo naman pagtawanan, di ba? Siyempre nagkakamali din yung tao, no? Ayan, diyan sa chat box natin diyan ay mag-comment po kayo diyan. Pastor, Brother Roy, hindi niyo ako nabati Ayan, ilagay niyo pong pangalan niyo para isulat ko po 'yan sa papel. At pag nasulat ko po 'yan sa papel, babatiin ko po kayo sa ating programa tuwing umaga. Ayun, tingnan mo, nakalimutan ko nga ang aking life group. Nako. Ayun, life group natin. Si Brother Jerwell. Brother Jerwell. Good morning. Good morning sa iyong may bahay, sa inyong apo, sa iyong mga anak nandyan. Sino nandyan sa inyong tahanan ay good morning sa inyo lahat. Ayan, di ba? Kaya patuloy tayo na magpagamit sa Panginoon. Bukas, araw ng linggo, ay tayo dadako sa simbahan. Paalala ito, no? Huwag tayong wala sa ating simbahan, tayo ay maglilingkod sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ayan, aga tayo magising, no? Paalala lang sa ating mga kapatiran na nanonood ngayon na pupunta sa simbahan ng bukas. Huwag tayong padadala sa ating mga emosyon. Huwag tayong padadala sa ating mga galit at sa anumang mga nangyayari sa ating tahanan. Dahil gamitin po yan ng demonyo para abalahin tayo at magkaroon tayo ng late sa ating pagdako sa ating sambahan at pagpupuri sa ating Panginoon. Okay, on time tayo pumunta sa simbahan. Huwag naman yung maaga-maaga. Kung nasa sa'yo yan, kung gusto mong maaga-maaga, no problem. So on time tayo. Pag alas 9, ang ating start ay dapat mga 8:59 nandyan ka na. Diba? Okay. Hindi, agahan nyo para matuwa ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin yan, blessed tayo talaga bago tayo umalis sa bahay. Okay, huwag tayo aasa na ma-bless tayo dyan sa simbahan. Dapat ma-bless ang ating Panginoon. Matuwa ang ating Panginoon sa ating mga ginagawa sa araw ng bukas at maging sa bawat araw. Ayan, salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ngayong araw na ito. At tayo po dadako na sa ating devotion. No? At salamat po, nabati ko po kayo. At ang hindi ko pa mabati ay mag-comment na po kayo dyan. As I said, na babatiin ko po kayo sa susunod. Okay? So, purihin ang Panginoon at tayo ay dadako na sa ating Devotion Pilipinas. Ayan, so kung mayroon po kayo dyan mga Bible,
Kung mayroon kayong Bible sa inyong cellphone, pinapayagan po natin 'yan. Wala naman akong magagawa dito kung 'yan ang gusto niyo, di ba? As long as na pinapagamit niyo sa Panginoon ang inyong cellphone. Patayin niyo yung internet para hindi kayo ma-distract, no? Magbabasa tayo ng Bible. Ang ganda pa naman ng ating pag-aaralan ngayon. Ayan, kung meron ka diyan hard copy Bible katulad nito, ang Bible ko dito, ah, kunin niyo 'yan. Baka hindi na po 'yan nababasa. Baka at least kahit paano, hindi abutan ng isang taon 'yan na hindi niyo mababasa yung Bible niyo. Ngayon, samahan niyo ako sa ating Devotion Pilipinas. Okay, nandiyan na ba? Ready na ba kayo? Ready na? Pagbigyan ko pa kayo. O, ayan. Pinagbigyan ko na kayo ng ilang seconds, ha? O, ayan. Ready na? Okay. So, sabay tayo. Ayan. Excuse me po. Okay, let's open our Bible in the book of Romans. Ayan. Nandito tayo ngayon sa libro ng Roman. Okay? Romans chapter 12. Babasahin lang natin yung dalawang verse lang ang babasahin natin kasi hanggang ano ito no? Hanggang 20. No? Hanggang 20 ba to? Ay, 21 pala. Okay? So, babasahin natin. Mukhang naibigan ko yung Tagalog. Mukhang mas maganda pagka Tagalog ang atin laging sinasabi dito sa Himpapawid. No? Bahala na umintindi yung mga English dyan. Di ba? Okay. So, Romans chapter 12, verse 1, dalawang verse lang babasahin natin para hindi tayo matatagalan. Sabi dito ay, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Ano po? Buhay. Yan, di ba? Na kaaya-aya sa Diyos. Ano yun? Kaaya-aya sa Diyos. Na siya ninyong katampatang pagsamba. Napakaganda. Verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa pagkakataon na ito na muli po nasa impapawid ang inyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po na ang salitang ito o yung programang ito, Devotion Pilipinas, ay mag-alingaw-ngaw saan man sulok sa mundong ito. Saan man makarating ang programang ito, Panginoon, huwag niyo po hayaan na masayang sa kanilang pangdinig na mapakinggan ang inyong salita, Ama. Tulungan niyo po ang mga tao na nakikinig ngayon at makikinig pa lang na hipuin ang kanilang mga pusong bato na nawa, O Diyos, ay gamitin niyo po instrumento ang mensaheng ito para lumambot ang kanilang mga puso at sa gayon makapasok ito sa kanilang isipan at kanilang puso at maging sanhi ng kanilang pagsisisi at ng pagkilala at pagtanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, tulungan niyo po, Ama, pagpalain ang programang ito. Ilayo niyo po, Lord, sa mga pagkasira. Ilayo niyo po, Lord, sa mga distraction. Patuloy niyo, Panginoon, na lukuban ng kapangyarihan niyo ang estudyong ito. Upang marami po, Panginoon, mga salita ang lumabas dito na magkaroon
ng kabuluhan sa kanilang puso, O Diyos. Gamitin niyo po ako, Ama, bilang instrumento ng inyong salita na marinig nila, Panginoon, na mayroong pangunawa sa kanilang mga sarili. Lord, patawarin niyo po ako sa anumang mga pagkamali at pagkukulang ko sa inyo. At maging kaaya-aya nawa ako na magbahagi ng salita niyo, ng biyaya ng inyong salita sa mga nakikinig ngayon, Ama. Tulungan niyo po kami, O Diyos, pagpalain sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Iyan. So, nandyan pa ba kayo? Baka wala na kayo dyan. Sandali lamang, ano? Okay. So, nabasa na natin, ano? Yung iba dyan, umiilag na. Yan. Yung iba dyan, matago na. Naintindihan na. Di ba? Yung iba dyan, umayaw na. Ay, sa baptist yan. Ay, wag dyan. Kay Pastor Roy yan. Kay Brother Roy yan. Kay Pastor Roy yan. Hindi naman marunong magsalita yan. At saka hindi marunong mag-preach yan. Nako, wag tayo dyan. Baka mamaya, masunog tayo dyan. Baka mamaya, magkaroon ng offering yan. Di ba? So, ganun, sari-sari ang mga isip ng tao. Hindi natin malalaman. So, maaaring walang nagsasabi ng ganyan. Maaaring walang iisip ng ganyan. Baka ako lang, no? So, ang biyaya ng Panginoon ay nawa magkakaroon ng pangunawa sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Kaya ito ang Romans 12:1 na pangusap ni Apostol Paul ay talagang ano ito, in demand ito para sa akin, ano? Ano to, yung talagang akin ito talaga. Na inaari ko yung salitang ito na nakikiusap sa akin ang Panginoon, no? Lahat ng tao pinakiusapan nito. Ang problema hindi tayo nakikinig, no? Kaya hindi natin nalalaman na kinakausap tayo ng Panginoon dito. Okay? Kaya sabi dito ni Apostol Paul, I beseech you therefore. Maganda sa English, no? Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo. Nakikiusap talaga si Apostol Paul dito. And of course, si Apostol Paul nagsasalita, but ito ay dikta ng salita ng Diyos. Na ang Diyos talagang nakikiusap dito sa atin. Hindi si Apostol Paul. Kasi si Apostol Paul, isa din siya sa mga pinakiusapan ng salitang ito. Isa din siya. Kaya sabi dito, kaya nga mga kapatid, ito alam mo ang mga kinakausap dito ay mga Kristiyano, mga nagsisimba, paglinggo, nagsisimba pag Miyerkules, nagpe-prayer meeting, mayroon pang mga life group o mayroon pang mga group, kung anong group na mayroon kayo diyan, no? At kung ano pang mga activity na mayroon kayo diyan na inaatinan. Ang kinakausap dito, tayo na mga mananampalataya. Mga ano? Mananampalataya. Mga anak ng Diyos. Mga naligtas. Mga niligtas ng Diyos. Makinig po tayo, mga kapatid. Kung kayo ay inaari inyong sarili nyo na kayo ang anak ng Diyos, kayo ay anak ng Diyos, kayo ay ligtas na at sa langit na mapunta pagka sakaling bawiin ng Panginoon ang buhay na kanyang pinahiram sa atin. Kung ikaw po ito, kapatid, kung ikaw yan, ikaw itong kinakausap dito.
sa Romans 12:1. Na mamanhik ang Panginoon. Nakikiusap ang Panginoon sa atin. Na hangga't maaari, no? Kung pwede lang pilitin tayo ng Panginoon dito. Kung pwede lang kukulyuan tayo ng Panginoon para mapakinggan lang natin to, gagawin niya. Okay? So ito ay hindi sa pilitan. Kaya nakikiusap dito ang ating si Apostol Paul, no? Yan, lalapit ako. Okay? So ang kanyang pakiusap na alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ano ba ito sa English? By the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Sino bang kinakausap dito? Bakit bodies? Baka sabihin mo, ikaw lang ang kinakausap dyan. Hindi po. Lahat po ng anak ng Diyos kinakausap. Hindi po namin personal dito itong salita ng Diyos. Pero mas maganda kung ipipersonal mo siya. Itong salita nito, hindi siya na may personal. Dahil lahat ditong kinakausap niya, lahat ng nakikinig na anak ng Diyos. Ngayon, gusto mong ipersonal, mas maganda dahil maunawaan mo. Dahil ang ginawa ko, pinersonal ko ito, Pinersonal ko kung paano nakikiusap ang Panginoon sa akin na ilagay mo sa sarili mo. Ilagay mo sa sarili mo. Na kunwari ikaw itong nakikiusap. Kunwari ikaw si Apostol Paul. Kunwari ikaw yung Diyos na nakikiusap sa ibang tao. Na mararamdaman mo ang sakit kung hindi ka pinapakinggan. Nag-iingay sila. Nagkukwento ka. Nagkikwentuhan sila. Nagbubulungan sila. Masakit yan para sa Panginoon na hindi natin pinapakinggan ang kanyang pakiusap sa atin. So maraming mga Kristiyano ngayon, tigas ng ulo. Bahala ka dyan kung tamaan ka. Bakit? Bakit ko nasabi? Ako kasi dati naging matigas ang ulo ko eh. Sabihin nyo, ay, ikaw lang naman yun pala, brother. Ikaw lang yun, brother Roy. Kami hindi naman. Very good. Pero paano? Kung mayroon mga Kristiyano na katulad ko noon na matigas ang ulo. Di ba? Nasaktan mo yung Panginoon. Kasi kahit tayo magsasalita na may nag-iingay dyan, hindi maganda yan. Kaya nga, ang mga anak natin, pagka may nagsasalita dyan, may tayong kausap, may bisita tayo, ayaw natin nag-iingay sila. Kaya nga pinapatahimik natin sila, tinuturuan natin sila na wala pa ang bisita, dapat ganitong gagawin nyo. Huwag kayong maging bastos. Pag may kausap ako, makinig kayo. Huwag kayong padaan-daan dyan. Ganon. Para matuwa ang Panginoon sa atin. Ito yun. Nasa verse 1 na ito, ay general ang kinakausap niya lahat ng anak ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka anak ng Diyos, at naintindihan mo ito, much better. Di ba? Mas okay. Pero mas okay kung ikaw ay maging anak ng Diyos. Tama? Baka mamaya sabihin mo, unfair. Para sa amin. Para lang pala yan sa mga anak ng Diyos, ay hindi na ako makikinig dyan. Ako hindi ako anak ng Diyos eh. Ayun. Di ba? At least alam mo na hindi ka anak ng Diyos. Kaya ang taong may ganyan na mga kaisipan, mayroon siyang pagkakataon na magiging anak ng Diyos. Anong gagawin mo lang? Makinig ka lang dito. At maya-maya, malalaman mo, magugulat ka na lang na ikaw ay magiging anak ng Diyos. Papapatawarin ka ng Panginoon, tatanggapin ka niya sa iyong puso. Okay? Kaya sabi dito, by the mercies of God, that ye present your bodies. I-present nyo ang inyong mga katawan.
na ano? Living sacrifice. Kuha nyo? Na ang tao, pag ibinigay natin sa Panginoon ang ating sarili, dapat buhay. Anong ibig sabihin ng buhay? Sariwa. Masaya. Ha? At siyempre, matutuwa ang Panginoon dahil mapakinabangan niya ang ating sarili. Mapakinabangan niya itong katawan sa kanyang gawain. Sa larangan ng pag-aakay ng kaluluwa, pagsusuluwining, paghahayo, magagamit niya tayo. Kung hindi yan buhay, kung patay na, saka mo ibibigay sa Panginoon. Kaya nga yung iba pagpatay na yung tao, dinadala na sa simbahan. Pinapabasbasan sa Panginoon. Di ba? Ganun ang mundo. Pagpatay na yung tao, ayun, papunta na sa simbahan. Iyon yung pangalawa niya, punta sa simbahan. Nung una, nung siya ay hinandog. Dinidicate. Yan yung una niyang punta sa simbahan. Pangalawa, yun, burol. Para daw ang kanyang kaluluwa ay kaawaan ng Panginoon at hindi mapunta sa impyerno. It's too late. It's too late, kapatid. Kaibigan. Late na yan. Hindi ka nakikinig ngayon na ito ang panahon, ito yung pagkakataon na ikaw ay makakilala sa Panginoon. Hindi mo pinakinggan. Hindi mo naririnig kasi busy ka sa gawain mo dito sa lupa. Busy ka sa iyong mga ginagawa, materially. Busy ka sa iyong sarili. Kaya wala ka ng panahon para pakinggan ang salita ng Diyos. Na ano? Ano pang magagawa mo? Ikaw ay patay na. Kaya nga pinakiusap dito na present your body. Iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Yan yung pakiusap dito. Hindi patay. Kaya para maintindihan ng buong mundo na mali ang ating ginagawa, na dinadala natin yan sa simbahan para basbasan ng Panginoon yung patay na yan. Hindi na yan, mali na yan. Tandaan nyo word, tandaan nyo mundo. Kung sino man sa ating gumagawa ng ganito, hindi na yan. Mali na yan. Hindi na yan hain na buhay. Madalas yan sinasabi nila na para basbasan ng Panginoon. Kaya nga ang prayer nila doon Ari nawa ang kanyang kaluluwa ay hindi mapunta sa impyerno. Mapunta sa langit. Wala na ikaw magagawa. Kahit ano pang balintong-balintong mo dyan. Kahit ano pang luhod-luhod mo dyan. Hindi na yan magbabago. Patay na yan. Ang kanyang kaluluwa. Pag hindi nakakilala sa Panginoon at namatay, diretso yan sa impyerno, kaibigan. Tandaan mo sinasabi ko. Pero pag yan ay namatay, bago namatay ay nakakilala sa Panginoon, nagsisi, tinanggap si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, sigurado ako sa langit patutungo yan. Kung totoo ang kanyang ginawa. Pero kung hindi, baka hindi. Ang Panginoon kasi sure siya magsalita Ang tao hindi, nagbabago pa yan. Okay? So dito, na pinapakiusap ni Apostol Paul sa verse 1, na dapat buhay ang atin ihahain sa Panginoon. Kaya nga sabi dito sabi dito ay brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Tandaan niyo yung word na ye. Ang ye, tumutukoy doon sa iyong sarili. Na
ikaw mismo ang maghahain ng iyong sarili sa harap ng Panginoon bilang haing buhay na katawan. Hindi yung ipadala mong sarili mo. Dito, tinutukoy dito na ikaw mismo gagawa nito para sa kapurihan ng Panginoon. Kuha natin. Siguro naintindihan naman natin to, kaya hindi ko na kailangan itanong. Kaya lang minsan, yung mga ugali ng mga preachers, pastors, ay itinatanong. Naintindihan po natin? Okay? You get me? Yan ang mga ugali namin. Alam nyo kung bakit? Gusto namin malaman sa inyo kung nakikinig kayo at kung totoo talaga naintindihan ninyo ito. Hindi ito nangahulugan na kami magaling, kayo hindi. Ito'y tinatanong namin to confirm na kayo nga nakikinig. At kung totoo nga, naintindihan ninyo ito. Kung totoo nga, naunawaan ang inyong salita, ang salita ng Diyos. Di ba? Confirmation. Kaya ito mga kaibigan, mga kapatid, lubos tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nakikiusap pa sa atin. Darating ang araw na hindi na natin ito maririnig. Darating ang mga araw na hindi na natin ito makikita ang salita ng Diyos. Darating yung araw ng salita ng Diyos, bawal na sa atin lahat. Paano pa ang gagawin mo? Ano pa ang mapapakinggan mo? Ano pa ang matutunan mo sa salita ng Diyos? Kasi ito yung pagkakataon na makinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi mo pinapakinggan kasi busy sa mundo. Busy ka sa sarili mo. Maging Kristiyano, ginagawa yan. Ginagawang busy ang sarili. Instead na ibigay sa Panginoon. Lord, bahala ka na. Tulungan mo ko kung ano man. Ang Panginoon kasi marunong yan eh. Tandaan nyo ito mga kapatid. Experience ko ito. Marunong ang Panginoon. Sobrang husay niya. Wala siya sa kalingkingan mo. Wala tayo sa kalingkingan ng Diyos. Pag inuna natin ang Panginoon, yung mga kinabisihan mo, nakaprepare na. Alam mo yon? Alam niyo bang ibig sabihin? Busy ka sa material mong bagay. Pero yung paglilingkod mo sa Panginoon, latak-latak na lang, tira-tira na lang, siruho, ayan, mga ganon, mga salita. Ay hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Pagka yan ay tira-tira na lang. Kaya nga sabi dito haing buhay. Pag sinabing haing buhay, buong buo yan. Nandyan pa yung kaluluwa mo. Nandyan pa yung espiritu mo. At nandyan pa yung iyong katawan, lupa. Buo. Buong buo. At sabi dito, holy. Kita nyo yan. Banal. Na pag hinain mo yan sa Panginoon, ibinigay mo yan sa Panginoon, dapat yan ay banal. Hindi yan tatanggapin ng Panginoon pag hindi yan banal. Kailangan magsisi ka muna. Maging anak ka ng Diyos. Kinilala mo ang Diyos bilang personal mong tagapagligtas. At sinusunod mo ang kanyang nais. Ang kanyang pakay. Ang kanyang nais sa buhay mo. Sinusunod mo dapat yan. At wala kang kapintasan. Ang sabi dito sa Bible. Kaya ang tanong, sinong nakakasunod sa atin? Mayroon ba? Mayroon bang nagbigay ng kanyang buhay dito? Bilang haing buhay? Mayroon ba? Tanong natin yan. Ito yan ang matinding tanong dito.
Mayroon bang nagbigay ng kanyang buhay na buhay sa Panginoon? At sumunod sa kanya? At binanal niya ang kanyang sarili? May ganyan bang nagbigay? Maring mayroon. Maring wala. It's up to you. Kung yun ang nasa puso mo at yung nasa buhay mo, na ibinigay mo yung sarili mo para sa Panginoon. Haing buhay. Para magamit ng Diyos sa kanyang gawain sa sanlibutan. Daluyan ng pagpapala spiritually. At maggamit sa kanyang gawain na ikaw ay gamitin ng Diyos. Instrumento. Na ang salita niya, daanan ka. Ikaw, dadaan sa iyo ang salita ng Diyos about kaligtasan. So kung ikaw yon, naku, purihin ang Panginoon. Yan. Thank you, Lord. May mga dumadaan talaga sa ating lalamunan. Kaya ito, verse 1 pa lang tayo. No? Na itong verse 1 na ito, pag atin ito i-emphasize at atin ito muni-munihin, kulang ang isang oras. Kulang ang isang araw. Ganito ang salita ng Diyos. Makatas. Matubig, masabaw. Juicy. Tender. Di ba? Oh. Sabi dito, ulitin natin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa biyaya ng Diyos, that ye present your bodies a living sacrifice, holy. At ang pangalawa ay acceptable unto God. Pag sinabing acceptable unto God, banal, na kaaya-aya sa Diyos. Katanggap-tanggap sa Diyos. 'Di ba? Ganyan ang ating ganyan ang ating buhay na dapat alam natin kung paano tayo ay maglilingkod sa Panginoon na walang kapintasan upang ito ay maging katanggap-tanggap sa Diyos para tanggapin ng Diyos ang ating hain. 'Di ba? Alam mo 'yon, noong araw ang hain nila yung karne, tupa. Yung ginawa ni Abel at ni Cain ay tinanggap ng Panginoon itong handog ni Cain, no? At ang ni Abel at yung kay Cain ay hindi po ito tinanggap. So may mga bagay na tatanggapin ng Panginoon na dapat sundin natin ang kanyang pakiusap. Pag hindi natin sinunod, nagbibigay tayo pero mali. Kaya hindi rin tayo tinatanggap ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ibigay mo ang iyong sarili na living sacrifice. Ngayon, ang ginawa mo, hindi mo binigay. Ang binigay mo, yung yaman mo. Nag-o-offering ka, nagta-tithes ka, nag-first fruit ka, nagsasacrifice ka, pero hindi mo binigay ang iyong buhay bilang buhay na hain sa Panginoon. Would you think na tatanggapin ng Panginoon yon? Sa akin, hindi siguro. Kasi ang una niyang pakiusap, ibigay mo muna ang iyong sarili sa Panginoon. Buhay. Oo. Pero hindi mo binigay. Hindi niya tatanggapin yon. Alam mo bakit? Yung buhay mo, hindi mo na ibigay. Alam nyo, tandaan nyo, ang buhay natin ay higit sa kayamanan. Kaya nga, hindi mo ibigay. Hindi mo na ibigay sa Diyos yan kasi nga, mahalaga sa'yo yung buhay mo.
Kaya ibigay mo sa kanya yung yaman mo lang. Kasi nga, mayroon naman yan, darating. Marami naman ako niyan eh. So, hindi sakripisyo yan. Hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Sure ako dyan. 100% ako sure. Pero pag binigay mo yung sarili mo, kaya mong ibigay anumang mayroon ka ng mga bagay sa mundong ito. Yan yung pakiusap dito. Na sa salita ng Diyos, dapat pakinggan natin na maging kaaya-aya ang ating binibigay sa Panginoon. Okay? Na siya ninyong katampatang pagsamba. O kita mo yan? Sabi dito, which is your reasonable service. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Ha? Sa pamagitan ng pagbibigay. Na yung katawan natin na dapat nating ibigay, at ito yung karampatang pagsamba natin sa Panginoon. Huli na lang yung mga bagay na pagbibigay na yan. Okay? Kasi kung hindi mo ibigay yung sarili mo, how much more hindi mo ibibigay ang iyong yaman. Magbibigay ka. Sobra lang yun. Hindi totoo yung pagbibigay mo. Tama? Hindi totoo yun. Nagbigay ka lang kasi nga marami kang sobra eh. Tama yon? Kaya ang sakripisyo na inahain ng Panginoon, ayun ang kailangan niya. Hindi matatawag na sakripisyo ang isang bagay na hindi mahalaga sa iyo, kaibigan o kapatid. Kaya nga si ano, di ba? Si Isaac ay binigay ni Abraham. Si Abraham ba yun? Sino ba yun? Kalibutan ko tuloy. No? Di ba? Nung ibinigay sa kanya, ibinigay niya ang kanyang anak sa Panginoon, ano? Ay nag-iisang anak at mahal na mahal niya. Yun yung sakripisyo. Na kung anumang mahalaga sa buhay mo, yun, doon matatawag na sacrifice offering to the Lord. Na pag hindi iyan mahalaga sa buhay mo, na excess lang sa buhay mo, ang ibinigay mo sa Panginoon, hindi iyan sacrifice, kapatid. Sobra lang yan sa yaman mo. Sobra lang yan dyan sa buhay mo. Na ang inihiling ng Panginoon sa iyo bilang sakripisyo, yung buhay na mahalaga sa iyo. Yung buhay mo. Ngayon, tahimik ka sapagkat hindi mo alam ang nangyayari. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Nakikinig lang tayo kay brother, sister. Kung sino man ang inyong kondyan leader. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Bukod na hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka pa nakikinig. Kaya wala kang alam na dapat ang totoong nagsasakripisyo yung mahalaga sa buhay mo. Maging yung balo doon. Yun yung sacrifice niya, yung wala na siya, yung buong kanya, ibinigay niya. Ha? Kuha natin, intindihan natin, mga kapatid, mga kaibigan. Yun. Kaya nga hinihingi ng Panginoon na ibigay niyo yung buong inyong katawan na buhay. Pag hindi natin maibigay yan, wala. Di ba? Kaya nga, tanong dito nabigay mo na ba ang iyong sarili na buhay sa Panginoon? Yan. Kasi yan ang problema ng mundo. Nagkaroon tayo ng bad influence dito sa mundo. Kasi ang gawa ng mundo ay hindi na karumal-dumal na. Hindi na karapat-rapat sa Panginoon. Kaya maging Kristiyano, hindi na rin naunawaan. Maging Kristiyano daw, hindi na rin nakaintindi sa salita ng Diyos. Nagumon na rin sa gawa ng demonyo dito sa ano tawag yan? Dito sa mundo. Di ba? So ganyan ang mga nangyayari sa atin, no? At kaya nga binanggit dito sa verse 2, no? At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Yan, kaya binanggit niya dito na huwag tayong makiayon dito sa sanlibutan. Kasi pag nakiayon tayo dito,
makakalimutan natin ang sinasabi sa verse 1. Hindi natin magagawa ang sinasabi sa verse 1 na ibigay natin ang ating sarili sapagkat masaya ang mundo. Huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ang mga Kristiyano dapat ay mayroon ganitong mga kaisipan. Ang totoong anak ng Diyos, ang totoong Kristiyano, ang totoong tumanggap sa Panginoon, ang totoong nagsisi at niligtas ng Diyos, dapat mayroong pagbabagong kaisipan na hindi kailanman magpapadala sa gawa ng mundo. Kailangan naman natin 'yan, pero hindi tayo diyan magpapaalipin sa kanila. Yan ang mga kailangan natin sa mundo ay kailangan 'yan, ibinibigay ng Panginoon sa atin 'yan, dapat sapagkat kailangan ng ating katawang lupa 'yan. Pero hindi tayo magsasamba diyan. Hindi natin 'yan sasambahin. Hindi tayo magpapaalipin diyan sa mundo. Yan po ang ating yan ang ating kaisipan bilang mga anak ng Diyos at totoo na kumilala sa Panginoon. 'Di ba? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Every day, every time and then, i-renew mo ang iyong isipan. Kasi ang kaaway sa mundo ay matindi. Nilalapastangan pati mga anak ng Diyos. Nasisinsay ang mga anak ng Diyos. Nasisinsay ang mga bagong mga mananampalataya. At maging luma na mga mananampalataya, nasisinsay sapagkat hindi sila nagbabasa ng Bible. Hindi sila nananalangin. Kulang ang pananampalataya sapagkat naging busy sa kanilang sarili sa mundong ito. 'Di ba? Lahat ng kayamanan gustong mapasa kanya. Kaya yun, naging busy ka. At ang kayamanan na yan, hindi mo naman mapagamit sa Panginoon. Mabuti na lamang kung yan ay mapapagamit mo sa Panginoon, yung kayamanan na yan. Ikalalago ng kanyang gawain. 'Di ba? Kaya purihin ang Panginoon sa mga kapatiran ng mga mayayaman na mayroon na nagpapagamit sa Panginoon at hindi naging busy sa mga yaman na yan at tinayaan ng Panginoon ang kumilos sa kanilang mga negosyo. 'Di ba? Kaya kailangan po natin yan na maging lagi i-renew natin ang ating sarili, ang ating isipan, ang ating puso sapagkat ang dumi ng sanlibutan ay kumalat yan sa atin. Dapat natin yan maalis sa ating sarili, sa ating isipan, upang tayo patuloy na magpupuri at maglilingkod sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung tayo nagre-renew ng ating isipan sa Panginoon, malalaman natin kung ano yung mabuti at masama. Malalaman natin kung ano ang gagawin natin na kaaya-aya sa kalooban ng Panginoon. So ganun mga kapatid, na ang salita ng Diyos dapat i-apply natin sa buhay. Harinawa, tinamaan tayo. Harinawa, natuto tayo. Harinawa, ang salita ng Diyos na iturok sa ating puso at sa ating isipan upang taglay natin ito saan man tayo mapunta, na hindi tayo matangay ng mundo, hindi tayo masinsay ni Satanas. 'Di ba mga kapatid? Salamat sa dalawang verse na yan na ating pinag-aralan. Kaya ang mahalaga po sa atin ngayon, itong salita ng Diyos at hindi itong mundo. Sapagkat hindi po tayo taga rito. We are tawag dito, stranger of this world. Tayo ang mga anak ng Diyos, ang ating tahanan ay nandun sa langit. At yan dapat ang pagsikapan natin. So maraming salamat po sa inyong pakikinig ng inyong salita. Ang mahalaga, tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos at ina-apply natin sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, upang tayo'y magkaroon ng kalakasan spiritually na hindi tayo masinsay ng sinuman sa mundong ito. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita, no, na nagbibigay sa atin ng kalakasan. At maraming salamat, Lord. At tayo manalangin. Lord, Ama, salamat sa inyong salita na kami po nakapag bahagi ng inyong salita sa araw na ito, Panginoon, sa Himpapawid. Panginoon, saan man po dumako ang nakarating itong programa ng Devotion Pilipinas,
Lord, aking inihiling, hipuin niyo po sila, Ama. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso sa kanilang pakikinig na matutunan nila, Panginoon, na ikaw lang, Lord, ang kailangan namin sundin. At ikaw, Lord, ang karapat-dapat na bibigyan ng aming buhay, ng aming sarili, bilang sakripisyo sa paglilingkod sa inyo, nawa gamitin kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy pa po namin na ang inyong salita ay maisampapawid sa araw-araw, Panginoon. At na sa ganun marami pong makapakinig ng salita niyo at makakilala sa inyo at maligtas, Ama. Sa mga nakikinig ngayon at nanonood, kung hindi mo man naintindihan ang salita ng Diyos, sapagkat ikaw ay hindi pa kumilala sa Kanya, ito na yung panahon para ikaw ay makakilala sa Kanya at maunawaan mo ang salita ng Diyos. Simple lang ang iyong gagawin, kaibigan. Kailangan mo manampalataya kay Kristo. Makinig sa Kanya. Makinig sa Kanyang salita. Kailangan mo ito. Sapagkat pag hindi mo ito pinapakinggan, ay hindi papasok sa iyong isipan, sa iyong pangunawa ang salita ng Diyos. Kailangan mo manampalataya sa Kanya. Magtiwala sa Kanya na siya ang Diyos na totoo sa iyong buhay. Kaya sundan mo lang ang panalangin na ito, kaibigan. Kung sino man kayo nandyan na mga nanood, nakikinig, at nais na matuto sa salita ng Diyos, at nais maging anak ng Diyos, ito lang ang iyong pakinggan. At gayahin mo po ang panalangin ito. Hindi po kayo pinipilit. Wala ito sa pilitan dito. Ako ay nagpipray lang na kung sakaling gayahin mo ito at lubos sa iyong puso ang pakikinig at ang pagtanggap at ang pagtiwala sa Diyos, ay ikaw mismo ay kakausapin ng Panginoon. Ha? Gagamitin lang ako dito bilang guide. Okay? Instrumento, mapakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Panginoon, ako po, Lord, ay hindi makaunawa sa inyong salita sapagkat ako'y hindi pa naging anak ninyo. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakamali, pagkakasala, na ito ay sanhi ng hindi ko pagkaunawa ng inyong salita. Panginoon, salamat sa mensaheng ito. Salamat, Lord, na ginamit niyo po ang programang itong Devotion Pilipinas upang ako, Panginoon, ay nakapag-decide na kilalanin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon, maunawaan kayo ang inyong salita. Lord, patawad, Lord. At linisin mo ang aking puso upang maging haya ako at karapat-dapat na tumanggap sa inyo, Panginoon, sa araw na ito. Lord, bukas ang aking puso. Pumasok po kayo, Lord, at tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Guide niyo po ako, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Purihin po kayo, Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga nag-decide. Salamat po sa mga sumunod sa panalangin na ito. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na maligtas. Mangusap po kayo sa kanilang buhay na kayo ay makilala bilang Panginoon ng kanilang buhay, Lord. Salamat o Panginoon sa mensaheng ito. Salamat sa programang ito na inyong ginamit, Panginoon. At salamat din, Lord, na ginagamit niyo po ako sa gawain niyo sa larangan ng mga programang ito, Panginoon. Salamat, Lord, muli. At ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Nawa ang inyong kalooban ang magawa namin at hindi ang aming mga sarili. At ito po ang dalangin, Lord, sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan, so kung sino man po sa inyo mga nanood ngayon at sumunod sa panalangin at na-bless, no? At naramdaman ang presensya ng Diyos na pumasok sa kanyang puso, ay pwede po kayo dyan mag-comment sa atin dyan sa ilalim dyan ng chat box natin. At sabihin nyo sa akin, Pastor, ako po ay kumilala sa Panginoon. Ako po ay nagsumunod sa panalangin. No? Ako ay, Brother Roy, ako ay nagsunod sa panalangin at sa pagsisisi.
ginawa ko pong pagsisisi at tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. At kung sino man sa inyo diyan na gumawa ng pasyang 'yan, ay kayo ay pagpalain ng Panginoon. At patuloy kayo na tawag dito, na lumago sa pananampalataya. At patuloy kayong makinig sa ating mensahe. Okay? Sabihin niyo diyan, ako, Brother Roy, ay pinagpala ng Panginoon. Salamat sa inyong mensahe. Okay? I-comment niyo diyan. Kung ano man ang inyong mga nais i-comment diyan, no? Huwag lang tayo salita ng hindi maganda. Pwede tayong mag-comment diyan. At ang mga komento ninyo ay atin po 'yan babasahin, no? Isusulat ko po 'yan at ating babasahin sa susunod nating sa paghimpapawid po natin. Okay, so purihin ng Panginoon sa ating buhay. Nawa ay pinagpala kayo ng Panginoon. Ikaw ang nagbigay pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan sa aking isipan. May kapayapaan, kaya't sa aking mga labi nagmumula ang papuri. O Jesus, tanggapin mo ang muling awit para sa iyo. Siyempre lang. Ayan, kaya po sa pamagitan ng music na ito, ng ating tugtog, ay tayo ay samantalang magpapaalam sa inyo. At muli po tayo magkikita-kita bukas. Ay, sa Lunes, sa sunod na mga araw. At mag-ingat po kayo. Okay? Mag-ingat tayo sa mga paputok. At yung mga nagpapaputok naman ay mag-ingat din po kayo sa inyong inahagisan. Dahil hindi po yan biro. Pwede po kayong mamatay dyan. Paalala po sa ating lahat sa mundong ito. Pag-ingatan natin ang ating sarili. Sapagkat yan ay gagamitin pa ng Panginoon yan. Paano kung naputokan ka? Nawasak ang iyong kabilang pisngi. Aray ko. Okay? So mag-ingat po tayo. Itong resperas natin sa bagong taon. Kung hindi man po ako makapag-live mamaya o bukas, ay nagpapaalala ko sa inyo, no? Na mag-ingat po kayo. Huwag tayo patarasak. Balaw. Ito na itong mga Ilonggo, mga patarasak. Walang pakundangan sa kanilang ginagawa. Okay, ingat-ingat po tayo. At ako po ay nagpapaalam sa inyo. At ako si Brother Roy Habagat, ang inyong lingkod sa Devotion Pilipinas. At dito lamang yan sa ating Spin Media Broadcasting Network sa Dasmariñas City, Cavite. At ako'y nagpapaalam sa inyo at nagsasabi ng good morning and God bless you all the time. Ay nagkakilala